Dami kong gustong sagutin na tanong. Ayan, August 6 at 8:30 ng umaga. Pwede niyong pag-isipan dahil nga ganun yung nangyari sa akin. Ang bahay po na yon ay akin, amin ng mga anak ko. Para naman, alam niyo yun, bumubuo ka ng pamilya eh. Hindi ka naman pumasok sa isang pamilya o nag-asawa ng isang tao na kalahati mo lang tatanggapin. So I guess I finally found time na makaupo at makausap kayo because ang dami kong gustong tanungin. Ang dami kong gustong sagutin na tanong. And before that, I would like to clarify that this video it's not live. Pero today is, ayan, August 6 at 8:30 ng umaga. 8:37 to be exact. At it's happening dito sa aking napaka-kalma, napaka-peaceful na bahay namin ng mga anak ko dito sa General Santos City. So sa mga bago naming tagapanood, bago naming taga-suporta, ako po ulit si Princess Yiga, ang tindera sa Africa. Mas nakilala po ako as tindera sa Africa. At ako po isang pure-blooded Ilongga. Ang aking nanay at tatay ay parehong Ilonggo. Pero expert po ako magbisaya dahil lumaki po ako dito sa General Santos City. Ayan. So hello sa lahat ng mga taga-Gensan. Ang aking pong YouTube channel ay naglalaman ng aking kwento, ng aking buhay. Masalimuot, masaya, may utang o wala. Guys, hindi po perfect talaga yung buhay ng tao. Lalong-lalo naman yung buhay ko. Ang kaibahan lang, nakikita nyo yung buhay ko. And sa mga bago nating tagapanood dyan, hello sa inyong lahat. I am very happy and I'm very grateful. I'm humbled na you chose to be here at suportahan ang kwento ng aking buhay kasama ang aking mga anak. Ayan, Mayumi, no. At ako nga pala isang single nanay sa aking 4 na kulot, half African, half Filipino kids. And this is Mayumi, ang aking youngest na anak, nag-iisang babae. So, meron po akong 4 na anak. Ayan, si Kuya Kahil, 12 years old. Si Calby, he's now going 6. Then, andito po si Chico, he's now turning 4 very soon. At si Mayumi, magto 2 years old naman sa January. Kiss Mama. Can give Mama a kiss? What's the sound of a cat? What's the sound of cat? Meow. What's the sound of dog? Ow. Oh. Ow. Ow. Ow, ow. Like dog, Mama? Sure. Ow, ow, ow. Yeah. Oh, yan. What's this? Wow, pretty Mayumi. Where's baby? Wow! Oh, so pretty Mayumi. So pretty. You like that? Maraming salamat nga pala sa Earth Looms page sa Cebu. Ayan, maraming salamat. Hi, Miss Joyce, the owner of Earth Loom. Sa kanya po ako bumibili ng mga damit ni Mayumi. As you can see, Mayumi is wearing one. They are pre-love. So Earth Looms are selling pre-love clothes for kids, guys. If you want to check it out, this is their Facebook page. Visit and check out yung mga damit na binibenta nila. I really love buying clothes for Mayumi. Pero syempre dahil alam nyo naman, may budget tayo, kaya dahan-dahan lang. Huwag tayong magpasobra. And mas marami ako nakikitang mas maganda sa mga pre-love section kaysa sa mall, to be honest with you. At mahirap maghanap ng seller. Sorry po, gumagalaw ang aking stand dahil si Mayumi ay nangungulit at this time. Is that Mama? Yeah? Yeah. That's Mama. Yes. This, let me see. No, love, no. You go watch Daniel Tiger muna. Go. Daniel Tiger. Oh, Chico. Go watch Chico, Daniel Tiger. Go. Daniel Tiger, Chico. Go. Go, Daniel Tiger. Go, go, go. Go, Daniel Tiger na. Oy.
Okay, Dad. Mama is finishing microphone ngayon kasi the kids are having their morning TV time. At inaayos po yung ating gate at the moment, so medyo merong ingay. So, anyway, let me go back sa main reason kung bakit ako nandito. But I'm so overwhelmed, you guys. I wanted to thank you, like the whole episode. Marami po sa inyo dito yung merong tanong. Kating-kati akong sagutin, by the way. Pero kumalma ako ng ilang araw kasi nga I just got back at gusto kong magkaroon ng focus na oras sa mga anak ko. Now, I know marami sa inyo dito yung hindi klaro sa inyo, yung pag-alis ko, ano ba talaga, kahit na sinagot ko na siya, madami pa din talaga yung mga nagtatanong at actually, may mga tao na hindi sila nagtatanong eh. Gusto nila sagutin ko yung tanong nila, dapat yung sagot ko magpapasaya sa kanila or masasatisfy sila. So again, I am back because I did a serious mistake. Meron akong pagkakamali. And hindi ako nahihiyang i-judge ng tao at hindi ako magdadalawang isip na i-share sa inyo ang pagkakamali ko kasi I try my best na maging learning ground ang experience sa buhay ko. Kasi alam ko, baka pwedeng mangyari sa inyo to. At at least meron kayong pwedeng yung pag-isipan dahil nga ganun yung nangyari sa akin at ayokong maramdaman ninyo yung naramdaman ko. So, unang-una sa lahat, bago ko i-share sa inyo yung aking pagkakamali, I wanted to share with you guys na again, andito na po ako sa Pilipinas currently. I am not supposed to be back sa Pilipinas until a certain date. Etong date na to, hayaan na lang natin yung detail na yan. Pero dapat wala pa po ako sa Pilipinas ngayon. Pero I had to make a decision. And of course, sa decision na pinili ko, marami akong kinonsider. Pero bago natin pag-usapan yon para klaro naman sa lahat, gusto ko munang sagutin yung ibang tanong. Okay? So, unang-una, nag-upload po ako ng video kung saan nag-unbox ako or nag-reveal ako ng mga laman ng gamit na naiwan ko sa laman ng bag ng mga gamit na naiwan namin ng mga anak ko sa Uganda 2 years ago nung nag-decide ako na iwan namin yung kontinente ng Africa dahil I don't find peace anymore kung saan I was supposed to have that peace. Okay? My marriage failed and I decided to leave my marriage together with my children. Yes, that was my sole decision para sa sarili ko at sa mga anak ko. At before you say, alam ko may magko-comment dyan, para sa sarili mo, napaka-selfish mo, it's up to you. What I know is I am the major guardian and I am the one taking care of my children, sa lahat ng mga anak ko, kasama na yung what other people call stepchildren, but I don't call them that. I take care of them 95-98% of the time. Okay? So for me, my mental health, my physical health, my financial, spiritual, emotional health is the top priority kasi I cannot be there for my children if I'm not okay. So, nag-decide ako na iwan yung marriage ko at iwan ang kontinente ng Africa, ang bansang Uganda 2 years ago, and now we are back in the Philippines. So, binuksan ko yung bag and actually ang point ng pagbubukas ko ng bag na yon ng mga gamit is to reminisce yung memories namin ng mga anak ko. Okay? And most of those memories, by the way, to be honest with you, ang mga anak ko lang ang naaalala ko kasi wala sa picture yung ex ko o yung tatay ng mga anak ko during those memories. Alright? Either nasa trabaho siya or trabaho ba kaya, hindi ko na alam, wala na din akong pakialam. Pero what made me so emotional is seeing all those things where I remember I did some things with my children when they were wearing those mga sapatos na yon. It reminds me a lot when Calby was just 3 and 2 years old kasi we did a lot of walking together and then dinadrive ko sila sa school.
ang mga damit na binili ko para sa mga bata. So, it reminds habang tinitingnan ko yung mga memories na yon. Yes, meron akong mga damit doon na I prepared for special occasions. Pero most of those special occasions, I attended alone. Okay, guys? And if there's supposed to be special occasion, kung saan dapat dalawa kaming mag-a-attend or andyan yung aking ex, nandyan siya pero hindi maganda yung memory. Either late, either merong tantrums, basta marami siyang mga ganong kaganapan. So it was not something I would really remember clearly. But like I said, the main point of that is para masabayan niyo ako ba yung feeling ko habang chinecheck ko yung mga gamit namin ng mga anak ko. Okay? Then, merong mga nagtanong doon. Actually, marami yung nagtanong. Nagtataka daw sila. Sabi nila, akala ba namin bahay mo yun? Pero bakit sinabi mo na yung gamit ay galing sa ex mo? Okay? So, ang bahay po na yon ay akin. Amin ng mga anak ko. Hindi po magbabago yan. Ngayon, kung gagamitan man ng batas nila ang property na yon, unang-una sa lahat, kumalma po yung puso natin. Kailangan po nating ilagay sa isip natin, guys, na wag po tayong maging emosyonal sa mga bagay-bagay na wala tayong kontrol. Ang alam ko, ang bahay na yon ay sa akin at sa mga anak ko. Nung umalis kami ng mga anak ko, ginawa ko po siyang Airbnb. At kapag ka Airbnb, marami po talaga akong personal na gamit at gamit ng mga anak ko na natira na hindi pwedeng i-keep dun sa bahay kasi nga Airbnb business siya. So, by that time na nakakuha ako ng unang client, yung manager na iniwan ko para sa Airbnb ay nakiusap sa tatay ng mga anak ko kung pwede na dun muna itago yung mga gamit namin for the meantime. Pumayag naman siya, and that is the reason kung bakit nasa kanya yung gamit namin ng mga bata at siya yung naghatid. Okay? Meron naman nag-comment, naku, sinadya mo talaga mapaduding-duding dyan sa ex mo na yan para makita kayo. Number one, ano po ba ang itsura na nagapaduding, guys? Sa buong araw, sa buong oras, sa buong ganap na in-update ko kayo sa mga kwento-kwento ng buhay ko doon sa Uganda, Africa. Saan niyo ako nakita doon nagpaduding? Kung ganun pala ang itsura na nagapaduding ko sa inyo, guys, ha? Pero wala, hindi ko talaga ma-imagine kung saan ako banda mapaduding doon, guys. Okay? Okay, actually, bago pa ako nakaalis ng Pilipinas, nag-send na ako ng email kasi yung communication namin ng tatay ng mga bata ay email lang. Email niya lang ako pwedeng ma-communicate. So, nag-send ako ng email sa kanya kasi nga alam ko na may mga gamit pa kaming natira. Ngayon, knowing na malamig talaga sa Uganda at ako'y mahilig mag-jacket at magpantalon, at during that time na pumunta ako ng Uganda, yung dala kong gamit ay very limited lang. Ang isang bagahe ko ay punong-puno ng mga gamit para sa pamilya ni Auntie Christine, mga pasalubong, ganun. Ang isang bagahe naman ay laman pasalubong para kay Maring Sara. So, ang dala kong gamit, mga nasa 3 piraso at 3 pares lang talaga, or 4 na pares. Kulang talaga ako sa pantalon, sa jacket. So, before pa ako umalis ng Pilipinas, pero hindi ko siya sinabihan ng araw na darating ako ng Uganda. Actually, hindi ko siya in-inform. Sabi ko sa kanya, kung pwede, kung may oras siya, ay pakihatid naman ng mga gamit ko kasi i-donate ko sa mga may gusto, sa mga may kailangan. Kasi alam ko marami pa kaming gamit ng mga anak ko doon. At the same time, gusto kong magkaroon ng access sa mga gamit ko dahil wala nga akong enough na gamit, katulad ng jacket at saka ng pantalon dahil mabibigat. So, hindi nabasa ng tatay ng mga bata yung aking email on time. Nabasa niya lang, tamang-tama, nandun na din ako sa Uganda. Pero, dahil nga hindi naman kami nag-uusap at wala naman siyang alam sa aktibidades ko sa buhay at wala naman akong pakialam sa aktibidades niya sa buhay niya, ang mga gamit ay naihatid sa bahay ni Maring Sara. Na wala rin ako doon kasi nga meron din akong sariling lakad, meron din akong personal na transaksyon. Okay? So, sa nagsabi dyan na sinadya kong ganun para magpaduding. Tawang-tawa talaga ako sa word mo na nagapaduding kasi hindi ko na, ang last ko siguro narinig sa word na nagapaduding. Paduding kasi is parang Bisaya hindi ko na alam sa inyo ha, pero paduding is like igat-igat ba, parang flirty-flirty ba, ganun. Tawang-tawa talaga ako, guys, kasi if there is kung meron na kayong maisip na salita na pwede nyo sabihin sa akin, huling-huli talaga yung kapaduding, guys. Saan pa ako magpaduding? Sa sobrang focus ko sa buhay ko, sa goals ko, sa vision ko para sa sarili ko, sa mga anak ko. Saan pa ako banda magpaduding? Yun ang aking kasagutan. Kasi gusto kong sagutin to. Alam ko mga simple-simpleng tanong lang, no? Pero I am so desperate to answer them.
meron din isang nag-comment doon na nagtatanong kung nag-usap ba daw talaga kami. At hindi ko lang alam kung ikaw man yun. Okay? Sabi niya, hindi naman daw kayo nagkausap. Ano yun? Ibig sabihin, pagkatapos mo kung tanungin, nagtatanong ka sa kabilang kampo, gano'n. Iba din ang galawan no? Actually, nag-usap kami, pero hindi kami nakapag-usap ng personal, gano'n. So, nag-usap naman kami, guys. Though hindi kami nag-usap ng personal, pero ako din kasi, wala din kasi akong, sorry to disappoint you guys ha, pero hindi na din kasi, wala din akong interest. Hindi ako talaga interesado. And alam ko marami sa inyo nag-iisip na pumunta ako ng Uganda, Africa, for that, guys. At kung meron man, siguro yung hoping na talagang mapipirmahan yung aking divorce paper na talagang hinihingi ko 2 taon na nakakaraan. Siyempre guys, maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nag-comment about dun sa ating gamit reveal. Dahil I believe sobrang dami sa inyo nag-comment na natutuwa kayo at lahat halos ng gamit ko ay nagkasya kay Maring Sara. Actually, tuwang-tuwa din kami magkaibigan kasi sobrang mahal ko yung mga gamit ko to the point na ang gusto kong magmana or magtanggap ng mga gamit ko ay talagang maalagaan sila. And I'm very happy na si Maring Sara Pedun ay ang klase ng tao na hindi siya yung sumasama ang loob kapag ka second hand yung binigay. Actually, mas gusto ni Maring Sara na yung nagamit ko talaga yung matatanggap niya. Dahil for her, it means a lot. So imagine having a kind of friend na ganyan klase yung mindset. So, very low maintenance lang talaga yung kaibigan ko na yan. Another thing na gusto ko nga palang sagutin, guys, alam ko marami sa inyo yung nagtatanong kung nagkita ba kami ng mga anak ko na si Muhammad Ali at si Nasri, si Kuya Nasri. So, marami yung nalilito dahil marami din sa inyo dito, yung mga bago pa lang nag-join ng kwento ng aking buhay. Sila po ay ang anak ng aking ex sa una niyang nakarelasyon. Okay? Sa ngayon, ang pagkakaalam ko kasi may iba pa siyang anak pero hindi ko naman nakilala. So, yun ay another story na ayokong pag-usapan. Pero, again, may mga choice siya sa buhay niya. May mga choice ako sa buhay ko. And, kung ano man yung choice na ginawa ko sa buhay ko, masaya ako. Okay, masaya ako para sa akin. Dalawang anak niya ay naging anak ko na din dahil mas pinili ko na manirahan sila sa amin kasama yung mga kapatid nila or mga anak ko talaga na si Kuya Calvi, si Calvi, si Chico, tsaka si Mayumi. But during that time, hindi ko pa pinanganak si Mayumi. So kung nalilito kayo guys, they are the children ng aking ex sa nakarelasyon niya. Pero mas ginusto ko na magsama-sama kami sa isang bahay para yung focus ng oras, ng pagmamahal, ng atensyon, ng pag-provide, isang bahay na lang talaga. At para naman, alam niyo yun, bumubuo ka ng pamilya hindi ka naman pumasok sa isang pamilya o nag-asawa ng isang tao na kalahati mo lang tatanggapin. Siyempre, kung ano yung nakaraan, kailangan mo din willingly tatanggapin. Hindi dapat paulit-ulit sinusumbat, ganon. Pero, nagkahiwalay kami at sa mga nagtatanong, meron pong magulang yung mga bata. Andyan yung nanay nila at andyan yung tatay nila. Hindi ko lang alam kung gaano ka-involved sa buhay ng mga anak ko na 2 na naiwan sa Africa, pero meron silang mga magulang. So anyway, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo guys, sa Uganda po, iba kasi doon ang kanilang law. Okay? Eto sasabihin ko, kung hindi pa kayo nakapag-travel at hindi pa kayo nakapunta, kapag pumupunta kayo sa ibang bansa, alam niyo kung gaano dapat maging vigilant tayo sa kanilang mga rules and regulations. Mas lalo po ninyong doblehin yung pagiging vigilant ninyo, doble or triple kapag pumunta kayo ng Africa guys. Dahil laws, regulations, or kung ano man yung mga galawan nila doon, it's not a joke. Okay? So natatawa na lang ako sa mga comment at talagang mga, yung talagang nagda-doubt sila. Guys, if there's someone who knows Uganda na at least foreigner, I would tell you. Kasi may mga experiences po ako sa Uganda na at first hindi ko lang din mapaniwalaan, no? Pero they are possible. Kaya ganun po ako kaingat. Kapag pumupunta ako doon or kapag gumagalaw ako doon, hindi ako nagpapagabi or dapat meron akong kasama kasi ay ayaw naman natin ilagay sa alanganin yung sarili natin. So once again, kapag it involves a local, lalong-lalo na kapag ka minor, kailangan tayong maging maingat. Kailangan nating sundin kung ano man yung mga in short, wag tayong maging entitled.
Okay, kailangan natin mag-isip, utak muna yung gamitin. So, kung hindi kami nakita ng mga bata, I am very okay. Though I am saddened by it, unfortunately, hindi kami nagkasama. Kahit na kumain man lang sa restaurant, kahit mabigay ko man lang yung regalo ko sa kanila, hindi kami nagkasama. Kasi nga, hindi natin kontrolado. At isa pa, sila din ay, ang pagkakarinig ko, lumabas din sila ng bansang Uganda. Kasama ang kanilang magulang. Okay? So, that one, I don't want to go to that detail, pero yun ang rason kung bakit hindi ko nakasama ang dalawa. Pero I am hoping kasi I always try to communicate naman at least once a year sa tatay ng mga bata na payagan si Kuya Nasri magpunta dito sa Pilipinas para ma-experience niya naman yung bansa natin. And I believe 2 beses ko na siyang tinanong about dyan. Again, labas po si Kuya Nasri sa lahat ng mga drama. Ako gusto kong ma-experience ng bata, yung traveling. Gusto kong ma-experience niya yung 2 mundo, 2 kontinente. Labas po yung mga drama dyan. So, mayroong mga iba na emotional magsasabi, hayaan mo na sila, kaya na nila sila, hindi nga iniisip yung mga anak mo. That one is a separate thing, you guys. I don't want to, ayoko ayoko maging emotional pagdating dyan. Okay? Another tanong is kung nagkita ba kami ng mga anak ni Auntie Christine na si Chloe at si Deo na ilang beses kong naikwento sa inyo, at actually ako din ay sobrang excited na ma-meet sila at ma-turn over yung laptop. Unfortunately, hindi din po kami nagkita dahil nga po ang aking pag-uwi ay biglaan. Ang aking pag-uwi ay sobrang biglaan, sobrang change ng booking flight na talagang pinabago ko talaga. Pinuntahan ko talaga sa Qatar Airways at ipabago dahil nga sa decision ko na meron akong hindi ko naisip beforehand, and I felt bad. I felt disappointed sa sarili ko, pero what's good and what made me feel better is because I own up to my mistake. I do accept kapag meron akong maling nagawa. At kapag sinabi sa akin ng tao yan, hindi ako magde-deny kasi I know for myself na mali talaga siya. But I do learn from it. Ay, ganun pala. Kasi guys, never nating malalaman na mali ang isang bagay kapag hindi mo muna ginawa. Okay? Then saka mo marirealize. So, sa mga nagtatanong kung nakita ba kami, hindi po kami nakita. I am hoping na sila po ay magkaroon ng oras para kunin nila yung kanilang laptop kapag pwede na silang lumabas sa kanilang eskwelahan. Dahil talagang magagamit nila yon. Okay? So, sana ay makuha ng 2 bata. Kasi kung ako lang, ayoko sana na iba yung kumuha. Gusto ko talaga yung 2 bata para sigurado na matatanggap nila. At alright guys, lumipat ako dito sa kotse kasi gusto ko pag ako'y nakikipag-usap, nakikipag-chikahan sa inyo talagang all out. Dahil yung mga anak ko po ay tulog ng ganitong oras, alauna, mag-2 ng hapon, at ilalabas ko sila mamaya. So mas maganda pag nakatulog sila para lahat ay hindi matamlay. So anyway, meron pa akong mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Like I said, I will try to cover them sa episode na to dahil gusto ko malinis na yung inyong mga utak, no? Sabay-sabay tayo at makapagsimula tayo ulit dito sa ating buhay-buhay, kwento-kwento dito sa Gensan. But anyway, another question there. So na-clear ko na, hindi ko nakita yung mga anak ko sadly, unfortunately, kasi hindi sila available. At the same time, lumabas sila ng bansang Uganda. It was also their school holiday. Pero okay lang, si Maring Sara na lang yung magto-turn over ng kanilang regalo. It's okay guys. We don't let's not push for things. Okay? Wag tayong maging entitled, wag tayong magalit kapag yung mga bagay hindi nag-turn out the way na gusto natin, the way na plano natin. For the children of Auntie Christine, hindi ko din po sila na-meet, hindi ko din po sila napuntahan, hindi din kami nagkita kahit na over simple meal man lang. Pero I trust na Maring Sara is going to turn over ang laptop ng mga bata or yung mga bata ang kukuha kay Maring Sara. Depende na din yun sa kanila. Depende sa kanilang sa kanilang schedule sa school. Kasi ang paaralan magkakaiba naman ang schedule eh. Lalo na mga higher level na yung mga anak ni Auntie Christine at ibang curriculum yung kanilang gamit. Parang local curriculum. So medyo may kabisihan sila sa paaralan nila. And sa nagtatanong kung nagkausap pa kami harap-harapan ng aking ex, hindi po kami nag-usap ng harap-harapan. Hindi po siya kasali sa plano, or sa mga bagay or mga transaksyon na gusto kong gawin sa Uganda. Though
So, meron ako mga transaksyon na na-push through ko at nakausap ko yung mga taong dapat kong kausapin. And also, good news, ang aking bahay ay narentahan na din sa wakas. It's a private family, guys. Private family talaga. Napaka-private. So, narentahan na siya for a long term. Nagkapirmahan na ng kontrata. So, masaya ako doon. I had to let go lahat ng mga bagay at lahat ng mga gamit sa bahay ko dahil gusto nila ay empty talaga, maliban na lang sa very few items katulad ng closet. Pero the rest, pinatanggal talaga lahat, guys. So imagine, that was really a lot of work. But again, it's a good news. I'm very happy na sa wakas ay narentahan na siya. If may balak mang ibenta, yes, merong balak ibenta, pero kailangan nating sumunod sa due process, which is yung mga rules nila dun sa Uganda. Kailangan kompletuhin yung documents at hindi po yan basta-bastang natatapos agad. So that one, ang gagalaw niyan ay yung tatay ng mga bata. Depende din yun sa oras niya. Pero sa ngayon, habang wala pa, I'm very happy na narentahan na yung bahay. So very good news, alhamdulillah. Kasi at least makakatulong yun sa tuition ng mga bata, sa expenses ng mga bata, sa kanilang health insurances nila. At least yun, kahit sa insurance, mabayaran nun ng insurance nila. Para naman hindi ako kinakabahan pag nagkakasakit yung mga anak ko, guys. Okay? Then meron pang nagtanong, ano pa ba yung mga tanong ninyo doon na iba? Sana na-cover ko lahat, guys, no? I'm really trying my best. Merong nag-question bago lang. It's actually a good question, by the way. So merong nagtanong, gumastos ba ako or paano yung gastusin ko nung nasa Uganda ako? Actually, Maring Sara Pedun hosted me. You guys, pinatira niya ako sa bahay niya. I was very welcome there. I was at home there. Never niyang ginusto na maggastos ako whatsoever. I tried my best na mag-chip in somewhere, pero hindi niya talaga tinanggap. So ang ginagawa ko is pasekreto na lang na bumibili ng mga bagay-bagay. Pero like I said, ayaw ni Maring Sara kasi nga for her, I am one of her sisters. So talagang hinost ako ni Maring Sara. Grabe, guys, 100%. Talagang I felt so safe, so at home. She was there for me. She really changed all her schedule. Alam nyo naman si Maring Sara, nanay din siya, asawa din siya. But she really made sure that she's going to be there for me when I was there. So I am very blessed to have such a friend. Shout out Maring Sara Pedun. I miss you already. And I'll see you soon. Merong nagtanong, wait, tapusin natin yung tanong ninyo kung nagagastos. So hindi po ako gumagastos dun sa tirahan, sa kain namin, ganun. Pero kapag lumalabas kami ni Maring Sara Pedun, I try na nag-i-initiate talaga ako na ako naman. Pero talagang gumagastos din si Maring Sara. Ang maganda kasi kay Maring Sara, meron siyang initiative. Hindi siya yung klase na, basta alam niyo, pag nakakita kayo ng kaibigan or kasama na merong initiative, hindi kayo magkakaroon ng ilangan ng loob. Hindi kayo magkakaroon ng sakitan ng loob. Kasi merong initiative. Lahat pinag-uusapan. Lahat, prangka, straight there, right there, and then talaga pinag-uusapan na bukal sa kalooban. So like I said, hindi namin inisip yung mga gastos here and there kasi pareho kaming merong initiative. So nakaka-proud sa sarili ko na I also have an initiative, and somehow okay yung pagsasama namin ng kaibigan ko na si Maring Sara, and I'm very proud and happy na ganun klaseng tao din siya. Okay? So again, he knows niya ako perfectly. Pag lumalabas kami, nag-initiate akong gumastos, or if we are going to give something to someone, if may bibigyan kami na family or mga bata or pamilya or sino bang kilala namin na kailangan ng tulong, we try to talk about it and then we try to reach out. Ganun yung ginagawa namin. Minsan ako, minsan siya. Ano pa ba? I wanted to go and film dun sa aking bahay, pero dahil nagkapirmahan na ng kontrata, bago pa ako dumating, hindi na ako nagtuloy talaga kasi I don't want to interfere dun sa family na nagre-renta. And also because it's a condo apartment, guys, all of the people around there are very strict pagdating sa video camera and everything na... Like I said, we have to follow the rules and regulations ng isang bansa na hindi natin bansa. Pag sinabi nilang wag nating ipilit, okay? But I'm very happy na yun yung aking good news. At least yan, masasabi ko sa inyo na transaction ko talaga na push through siya.
The rest is, it was smooth and successful, though hindi ko natapos lahat dahil nga I had to come back home. Now, why did I have to come back home or why I am home? Some of you guys heard, I don't know how you heard kasi hindi naman ako talaga nagsabi, pero the truth is I'm not supposed to be back sa Pilipinas pa talaga. Pero I came back dahil meron ako na-realize and I felt bad na I did not realize it earlier. My children, guys, actually ilang beses akong umiyak no dahil lang dito sa katotohanan na to. Yung mga anak ko ay nangulila ng bonggang-bongga sa akin. Left, right, front and back. Sobrang pangungulila nila and I sat down and I thought, akala ko sa sarili ko lahat ay ready na. Akala ko sa sarili ko okay lang sila kasi merong mga tao na pinagkakatiwalaan ko bukod sa mga staff na naiwan natin na pamilyar sa mga anak ko, andyan ang mga kapatid ko, andyan ang nanay ko, pero no, my children are happy with them, by the way, don't get me wrong, but my children wanted me. They wanted me, they wanted their safe space and this is something that I did not realize na ako lang pala ang magulang ng mga anak ko. There's no other parent. Walang, kung iba pwedeng umalis yung nanay, may tatay na natira. Pag umalis yung tatay, may nanay na natira. Pero sa case ko kasi guys, ako lang. So, umalis ako, I left a big hole sa puso ng mga anak ko na nararamdaman ko gabi-gabi, umaga-umaga. And I prayed a lot. Sabi ko, Lord, kung mali man yung decision ko, please show me. Lord, kung mali man ako somewhere, please help me fix it. So I prayed, I asked for a sign. And yung sign na yun, pag-uusapan na lang natin sa next na episode dahil ayoko mapahaba. Dahil ito talaga isang kamalian sa buhay ko na talagang ito yung pinaka-recent na kamalian. And I mentioned that to you, pero I wanted to talk more about it, maybe sa another na lang na episode, and paano ko siya ginawa ng paraan. Kasi talagang, other than sa pera, kasi syempre meron na tayong ticket, pauwi ng Pilipinas, para ma-rebook yun, kailangan natin gumasto. So what did I do? How did I solve that problem? Ano yung sign na hiningi ko kay Lord at binigay ni Lord sa akin, na talagang sinampal niya na naman ako ng katotohanan? Ano pa ba? What happened there when I was not home? Ang daming nangyari. But what I know and what I really realized is I cannot leave my children. I cannot leave them kasi ako lang yung safe space ng mga anak ko. I don't know if you've felt this somewhere na kayo, or I don't know if you realize this sa mga anak ninyo, pero the feeling is very deep and very different when the children are seeing you around, touching you whenever they need you, calling your name, smelling you, lahat ng tungkol sa iyo as magulang. Kapag wala ka, ang laking pagkukulang talaga. And I felt that even if I was thousands of miles away from my children. So like I said, I wanted to talk more about this in the next episode, but for now, I am very grateful. My heart is very happy, and I am so humbled that God really protected me, gave me knowledge, kept me safe all this time, sa lahat ng lakad ko, sa lahat ng transaction ko, sa lahat ng mga nakilala na kasalubong ko. God gave me an amazing experience once again sa Uganda kasama si Maring Sara Pedun. I am very fortunate. Guys, to have experienced something like that in my life, kasi hindi lahat magkakaroon ng ganong klaseng storya sa buhay. At alam ko marami sa inyo yung nagsasabi, grabe ang tapang mo, umabot ka doon, ni-experience mo, ganito ganyan, kahit na hindi ka na nakakaligo, ang pangit-pangit mo na, nangingitim ka na. Maraming ganun na comment, guys. Sobrang dami talaga. Pero those are nothing for me because what I really alam niyo yung talaga nagmatter sa akin is yung experience sa buhay ko, experience sa puso ko, na this is the kind of experience I really wanted to have for myself. Ayan, na something na hindi ko ginagawa as nanay, hindi ko ginagawa as kaibigan, ginagawa ko para sa sarili ko. And I feel happy. Though, of course, nanay pa rin ako, and that is always going to be my priority. So, maraming nagsabi, pumunta ka lang yata ng Uganda para mag-vlog, guys. I don't know
how you want me to answer that. Vlogging is already my life. It's already a lifestyle for me. Kahit saan po ako pumunta, talaga pong ako'y nagkikwento-kwento na sa aking buhay. So hindi naman po pwede na pag gumagawa ako ng transaction ko, tumunganga na lang po ako ng ganyan at magantay sa next na step. Hindi po ganun. So dapat po talaga strategic tayo sa oras natin. Ako gustong-gusto ko lagi na productive ako. Ayoko na may oras na nasasayang. And it can be sitting with friends. That is not oras na nasayang. When you're sitting with your friends, when you are watching your children, hindi yan oras na nasasayang. And for me, vlogging is hindi oras na nasasayang. Okay guys, especially if there's some value dun sa vlog or dun sa kwento na sinishare ko sa inyo. I hope I answered all the questions you had. If hindi ko po nasagot, please comment them down below. I will try to talk about it again sa next natin na episode. But sa ngayon guys, I wanted to cope up na. I am now back in Jensen and I wanted to share with you our daily updates, daily kwento-kwento ng aking masaya at medyo may kapaitan na buhay. Pero okay lang kasi pag lagi na lang matamis yung buhay, nakakaumay naman. O diba? Alam mo yung timpla-timpla nun. But again, hello sa inyong lahat. Maraming salamat. At habang ako ay gumagawa ng ating mga kwento-kwento sa pang-araw-araw, akin na rin pong ilalabas ang mga videos, ang mga kwento na nangyari sa probinsya ni Maring Sara Pedun. Makikita nyo po yan araw-araw din or time to time i-release ko na po kung ano pa talaga yung behind the scenes ng ating raw and unfiltered life sa probinsya ni Maring Sara Pedun na talagang first time ko din na-experience on that side of Uganda. It's on the north side of Uganda naman, you guys, where they had a different culture, different style of the way they live, the way they cook their food. Marami din silang ibang kaugalian na hindi ko pa na-experience before sa Uganda. So again, I'm very happy. I hope ma-enjoy ninyo yung mga sumusunod natin na mga videos. This is just like a flashback, okay? Pero meron na rin tayong update everyday na updated talaga sa araw-araw natin. Alam ko, nami-miss nyo yun and I'm also missing that. Nagpahinga lang talaga ako guys. But yeah, here I am once again and I'm back. Ayun, I'm back. Ayun na talaga guys, hindi na talaga mapipigilan to dahil marami na naman tayong mga exciting na mga kwento-kwento very soon. Ayun. So once again, maraming salamat po kung nag-enjoy kayo sa episode na to. Check nyo naman kung nasampal nyo na ba ang ating bell button dyan. Kung wala pa, please do so para masamahan nyo ako sa kwento-kwento ng aking buhay as Princess Yiga or Tindera sa Africa. Much love and I'll see you on the next episode.